The President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Pero hindi natin inaasahan ay yung pagpalag ng prosekusyon. Bakit? Kasi doon mismo sa motion ng abogado ni Tatay Digong, sinabi nila na nagkausap na sila ng prosekusyon at hindi raw tututol ang prosekusyon. Kaya naman, akala ng marami, in the bag na. Kasi pag hindi naman tumutol ang prosekusyon, wala nang dahilan para hindi siya magkaroon ng interim release. Well, ngayong formal na pong naghain ng oposisyon ang prosecution, well, ayan po, paglalabanan pa rin ang issue ng interim release. Hindi pa po yan in the bag. Yun, certainty yun. Asahan ninyo mangyayari yan. No? Malas lang talaga nila Marcos na mahina ang kokote, hindi nag-aaral tungkol sa kasaysayan. Okay, so ayan po ang ating maiinit na balita ngayon na itatalakay natin, no. Ire-react natin itong balita patungkol po dito kay Auntie Claire Castro, PCO ng Malacanang, no, na tinanong siya patungkol sa opinion ni VP Sara sa foreign policy ni Bongbong Marcos. Ang sinagot po ni Atty. Claire Castro ay ang mga Duterte raw ay pro-China. Okay? At si BBM raw ay pro-Philippines. So dito pa lang, halatang halata na itong si Atty. Claire Castro ay wala pong nalalaman patungkol sa mga Duterte. It only shows kung gaano kakitid ang utak nitong ni Claire Castro, no? It only shows na wala talagang laman ang kanyang utak. Hindi nagre-research. Tapos BO pa yung analysis niya. Okay? Mamaya ire-react natin ang mga sinasabi ni Atty. Claire Castro. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan, ito na po, no? Ni-reveal na po ni Atty. Harry Roque ang nangyayari sa ICC doon sa Netherlands, The Hague, no? Na ang ICC ay pumalag dito sa interim release ni Tatay Duterte. Okay? Tatay Digong. So, alamin po natin ang detalye sa sasabihin ni Atty. Harry Roque at magre-react po tayo dyan. Okay? At last but not the least ay itong programa ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy, no, na tinawag nila itong si BBM na BBM is a liar. Okay? Bakit sinungaling itong si BBM? Alam naman ng taong bayan na sinungaling naman talaga itong si BBM, no? Kasi ang daming mga pangako na iba yung kanyang sinasabi at sa the real na kanyang mga ginagawa, no? At heto, malalaman natin mamaya kung ano ang mga galawan nitong administrasyon na ito at ang kanyang asawa at itong si Martin Romualdez dito sa revelasyon ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan nating vlog na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay po, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time guys, ang inyong mga cellphones, ma-notify kayo kapag meron tayong breaking news. And kung meron man tayong bagong uploads rin, malalaman ninyo. At kung nagla-live mismo ang ating channel, ay mag-notify yan sa mga cellphones ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong interview ni Atty. Claire Castro dito sa Malacanang, no? Ito lang naman ang tinanong ng mainstream media patungkol sa opinion ni Vice President Inday Sara Duterte sa foreign policy ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, it is very obvious na ang foreign policy po ni VP Sara, ni Tatay Digong, magkaiba talaga sa itong administrasyon ngayon. Okay? Bakit ko nasabi yan? Ito, panoorin natin ang video. Okay, play.
po, Yusek. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, Yung tanong ng yung media, ang tanong ng media is, alam naman natin, taong bayan, for the past 3 years na naging presidente itong si Bongbong Marcos, hindi po ginusto ng taong bayan yung ginawa ni Bongbong Marcos na pinapapasok niya itong Amerika dito sa bansa natin, itong EDCA. Tapos nakatutok na yung mga missiles doon sa mga EDCA sites na yan. Siyempre, hindi po nagugustuhan ng China yun, yung ginawa na ni Bongbong Marcos, na bakit kung ayaw mo ng giyera, bakit mo pinayagan ang Amerika ngayon na magtayo ng mga EDCA sites, tapos nakatutok sa amin itong mga missiles na ito, di ba? So yun po ang binatikos ni VP Sara. Ayaw yun ni VP Sara at ni Tatay Digong. Kasi po, ang China, kaibigan na natin eh. Maganda na sana yung relasyon natin sa China nung panahon ni Tatay Digong. Nagkakaunawaan na nga tayo dyan sa South China Sea. Okay? Nagkakaunawaan na tayo, tapos yung ating mga mangingisda ay libre na nga makapagpangisda doon. Pero dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos, ayan yung mangingisda natin nagkaproblema na. Tapos yung mga natin, Coast Guard natin, alam naman natin kung anong nangyari, no? Kung anong mga balitang mga winotter cannon. Meaning to say, no? Pinoprovoke nyo kasi ang China, na pwede naman natin kaibiganin yun. Tapos wag muna nating pag-usapan itong West Philippine Sea, o kung sa China man, South China Sea. Okay? So ngayon, ito yung sagot ni Attorney Claire Castro, which is halatang halata itong si Attorney Claire Castro na may galit lang talaga siya sa mga Duterte, at hindi niya iniintindi yung tanong ng media. Ito play. President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Thank you, Clay. Di ba? So wala na siyang sinabi Ang tanong is very clear. Ano ang reaction mo sa foreign policy ni VP Sara, na binatikos niya ang foreign policy ni Bongbong Marcos? Pwede namang sabihin ni Atty. Claire yun na mali yung sinabi ni VP Sara kasi ganito. Wala siya. Talagang pinoint out lang na yan. Ganyan na talaga ang mga Duterte. Mali yun, Atty. Claire Castro. Auntie Claire, mali yun. Dapat ipaliwanag mo sa level ng mauunawaan ng taong bayan, bakit ganyan po ang foreign policy ni Bongbong Marcos? Bakit ganyan po ang strategy ni Bongbong Marcos? Kaming taong bayan gusto naming malaman yan. At trabaho mo yan, Claire Castro. Trabaho mo, Claire Castro, na tulungan mo ang presidente na ikaw yung mag-cascade sa impormasyon na maunawaan ng taong bayan. Bakit si Bongbong Marcos ganito po ang kanyang ginawa dyan sa South China Sea? Pero ikaw, ang ginawa mo, wala. Si Duterte kasi yan eh. Mga Duterte kasi yan eh. Mga Duterte kasi yan. Pro-China kasi yan eh. Alam mo, sa totoo lang, Claire Castro, ang mga Duterte po ay hindi pro-China. Okay?
Itanim mo ito sa isipan mo, Claire Castro, kasi hindi ka nagre-research eh. Okay? Ang mga Duterte or itong si FPRRD is never a pro-China. Duterte is just pro-Philippines, anti-war. Okay? Mahirap kasi, Auntie Claire eh. Hindi mo naunawaan ang kasabihan na friends to all, enemies to none. Ang sarap ngang ipakain yung phrase na yon, enemies to none, friends to all. Ang sarap ipakain sa bibig mo yan, Attorney Claire. Attorney ka pa naman pero ang bobo mo. Tama lang talaga yung sinabi ni VP Sara kanina na bobo ka. 'Di ba? Anong ibig sabihin ng enemies to none, friends to all? Ibig sabihin, hindi natin kakalabanin ang China, hindi natin kakalabanin ang Amerika, hindi natin kakalabanin ang Singapore, hindi natin kakalabanin ang Japan, hindi natin kakalabanin ang Russia, Korea, lahat ng mga countries around the world, wala tayong kalaban. Yan ang ibig sabihin. Friends to all friends to all. Naiintindihan mo ba yan, Claire? Enemies to none. Anong ibig sabihin ng enemies to none? Meaning, wala tayong kalaban. Di ba ang sobrang sarap noon? Sobrang sarap doon, wala kang kalaban. Kaibigan ko lahat. Hindi mo maintindihan? Yun po ang foreign policy ng mga Duterte. Tapos sasabihin mo, pro-China kasi eh. Yang lagi ninyong sinasabi na pro-China, itong mga vloggers na ito na nagpapakalat na pro-China ang mga Duterte, sablay. Ganyan kasi ang mga paninira ninyo sa mga Duterte eh. Natutuwa kayo na naghasik kayo ng hindi totoong impormasyon na ang mga Duterte ay pro-China, si Duterte ay halik sa puwet ng China. That is all wrong. That is fake news. Duterte wants to friends with China. Kagaya ng friends tayo ng Amerika, Russia, Japan, Singapore, lahat-lahat na. Ang sarap nun, di ba? Ngayon, if you will compare, Atty. Claire Castro, the foreign policy of your bangag amo, anong nagawa niya dyan sa South China Sea? Mas lalong tumindi ang tensyon. Makailang beses tayo winoter canon dyan dahil hindi maganda yung relasyon ng presidente at ng leader ng China. Presidente ng Pilipinas at ang leader ng China. Di ba? Kasi, no, let us take the reality. Yang pinag-aagawan natin dyan sa isla na yan, South China Sea na yan, lahat dyan, lahat ng pinag-aagawa natin dyan, na territory dyan, hindi yan masusolve kung hindi yan magdigmaan. Digmaan po ang solusyon dyan. Ang malaking tanong, kaya ba natin makipagdigmaan sa kanila? Itong mga dilawan na ito, itong mga loyalista na ito, na kung makaasta dito sa China, parang ang astig-astig nila, parang ang tapang-tapang nila. Sige nga, kayo nga ang mauna doon. Lagi ko na yung binabanggit sa vlog ko, kayo nang mauna doon. Humawak kayo ng mga jaril doon, kayo nang humawak doon. Kayo yung mauna para iska bomba lang kayong ng China, ubos kayong lahat. Hindi natin kaya. That is very obvious. Hindi natin kaya makipagdigmaan sa kanila. Kahit anong sasabihin nyo pa, ang bibig ninyo, ang tapang-tapang ninyo, wala tayong kakayanan dyan sa kanila. Umaasa pa kayo sa Amerika na tutulungan tayo. Ang Amerika po, ang daming problema ng Amerika. Wala silang kakayanan para tulungan tayo dyan sa problema na yan.
Nagkaproblema rin sila sa kanilang mga ekonomiya rin. Look at what happened to Ukraine. Pinoprovidean lang nila, pero hindi na sila nakisali. Try to think of it. Ikaw raw, presidente ka ng Amerika, will you invest on your military, sa mga sundalo mo, na isasakripisyo mo dito sa away ng Pilipinas at yung inaagaw nating teritoryo? Ang Amerika at ang China, may sarili silang hindi pagkakaunawaan. Okay? Hayaan nyo sila. Hindi tayo mangingialam dyan. Okay? But we will support America because syempre, ano natin yan? Ally natin yan. Yes, support natin yan. Pero ang China, hindi tayo makipag-away sa kanila. Di ba? Unless, ito yung catch. Unless, if meron tayong kakayahan, if we have the power, military power, edi susugurin natin. Ang sarap-sarap ng ginawa ng Duterte administration, hindi nyo maiintindihan. Matapang yan si Duterte pero ginamit rin niya ang kanyang utak. Dahil mahal niya ang bayang Pilipinas. Dahil mahal niya ang mga Pilipino, mga bata, lahat. Mahal niya tayo. Hindi siya nakipag-away sa China because kung makipag-away siya, magaya lang tayo ng Ukraine. Look at Ukraine. Look at Ukraine. Durog lahat. Durog lahat. Ang tapang-tapang nyo kasi, meron nga akong kakilala dyan, kaibigan ko pa. Ang tapang-tapang niya dyan tungkol dyan sa, sa China, with all due respect sa akong kaibigan. Pero, alam mo naman alam ninyo, kayong lahat, kung meron pong mangyaring digmaan, di natin alam, kayo pa yung unang nagtatago. Ano kayo kung sa Bisaya pa, hilas ra kayo mo. Gihilasan ra ko ninyo. Okay, kung Bisaya pa. Wala tayong kakayanan. Huwag tayong magtapang-tapangan dyan. Pati ikaw, Claire Castro. Kayo yung bibig mo, Claire Castro, bago mo anong tawag doon? Bago mo i-open yung bibig mo, mag-isip-isip ka muna kasi nagmukhang anong tawag doon? Nakakatawa ka. Okay? Ngayon naman, punta tayo sa next topic natin, Siyempre, medyo nalulungkot po tayo dito sa balita ni Attorney Harry Roque patungkol po dito sa ICC na pumalag dito sa interim release ni former President Duterte. Ito po, papanoorin po natin at i-react natin ito, okay? Magandang araw po sa inyong lahat, Ay nako po, taliwas sa inaasahan natin ang prosekusyon ng International Criminal Court sa kaso ni Tatay Digong ay pumalag doon sa motion ng mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. Ano ba itong interim release na ito? Well, ang interim release po yung panandali ang pagpapalaya sa akusado, pero hindi naman siya nagkakaroon ng tunay na kalayaan, Kumbaga parang house arrest. Siya ay hindi ma-detain sa isang detention facility, sa isang bahay, pero limitado pa rin ang kanyang movements at magkakaroon ng mga kondisyones. Now, ilan sa mga kondisyones na umayag o sinumite ng mga abogado ni Tatay Digong ay ang makakabisita lang sa kanya ay mga pamilya, At syempre, yung lugar, sinabi na ni BP Sara, isa sa lugar na pinag-isipan ay Australia, Hindi ko pa alam kung ano yung ibang lugar na pinag-isipan. Pero yung lugar kasi, kinakailangan miyembro ng ICC. At gaya ng nasabi ko nung naunang broadcast natin, iilan lang naman yung mga bansa, sa mga karatig bansa natin, ang miyembro ng ICC. Isa na dyan ang Australia, nandyan din ang New Zealand. Pero dito sa malapit sa atin na sa
sa ating bansa talaga ay ang malapit lang ay South Korea, no? At hindi ko pa alam talaga kung saan siya mapupunta, no? Pero ang sinasabi ng marami dahil nagpunta ng Australia si VP Sara at inamin naman niya na isa sa mga bansa na posibleng magkaroon ng interim release si Tatay Digong in Australia, isa na yan sa kinoconsider. Pero hindi natin inaasahan ay yung pagpalag ng prosekusyon. Bakit? Kasi doon mismo sa motion ng abogado ni Tatay Digong, sinabi nila na nagkausap na sila ng prosekusyon at hindi raw tututol ang prosekusyon. Kaya naman, akala ng marami, in the bag na. Kasi pag hindi naman tumutulang prosekusyon, wala nang dahilan para hindi siya magkaroon ng interim release. Well, ngayong formal na pong naghain ng oposisyon ang prosecution, well, ayan po, paglalabanan pa rin ang issue ng interim release. Hindi pa po yan in the bag. Siyempre po, kung hindi naman nag-oppose at sumuporta pa ang prosecution, in the bag na yan. Ngayon po, talagang pag-aaralan pa ng hukuman. Ano ba yung mga bagay-bagay na titignan ng hukuman? Well, una-una, yung pagiging flight risk. Siya ba ay eskapo? Well, alam nyo naman po, kung siya naman ay i-release sa isang bansa na talagang miyembro ng ICC at magkakaroon ng kondisyones, asahan naman natin na yung bansang yon, Australia o kung saan man, ay papatupad ang mga kondisyon na yan. No? At kasama sa mga kondisyon na yan, pagbabantay sa kanya. No? Hindi po ibig sabihin na interim release ay completely malaya na. No? Talagang house arrest po yan, kumbaga. Hindi siya po pwedeng lumabas ng bahay niya unless for specified reasons, siguro medical reasons. No? At yung mga bisita niya ay dun nga sa hinain ng abogado ni Tatay Digong, ang bisita niya ay limitado lamang sa mga kapamilya. Pangalawa is meron bang possibility na siya ay gumawa pa ng krimen? Well, marami talaga dun sa nag-react doon sa petisyon o doon sa motion ng abogado ni Tatay Digong kasi nakasulat doon, will not commit crimes. No? Well, yan naman po yung requirement na sabihin. Hindi naman po yung pag-amin. No? Hindi talaga yung inaamin, pero siyempre, pag binasa mo, parang pag-aamin. Ang sinasabi lang dyan ay, pag ikaw ay naka-interim release, wala kang krimen na magagawa or posibleng gawin or gustong gawin. No? So, sinasabi lang na magiging law-abiding ka. Bagamat yung pagsulat talaga doon sa papel ng mga abogado ay parang nagbibigay ng impresyon na umamin na, no? Hindi naman po. Yan po isang requirement lang ng Rome Statute kaya kinakailangan ulitin at sabihin in fairness. No? Pangatlo, may posibilidad ba na siya ay mag-i-influence doon sa mga testigo, mananakot, o di naman kaya pakikialaman ng mga ebidensya, yung tampering of evidence. No? Siguro naman po, pag malayo na ang Tatay Digong at hindi naman nasa Pilipinas, lahat ng testigo ay either nasa Hague or nasa Pilipinas, wala naman pong influensya na si Tatay Digong. No? So, sa madaling salita, ano ba ang tingin ko? Well, ang tingin ko po, unang-una, hindi naman po siguro flight risk ng isang 80 anyos. At sa totoo lang po, kung gusto lang na tumakas ni Tatay Digong, matagal na niyang ginawa yan. Kasi alam niyo naman dito sa Europa, hindi gaya sa Pilipinas, na ang mga pulis ay lahat armado. Dito, hindi naman, no? Pero si Tatay Digong bilang sa abogado, talagang humaharap siya sa proseso, no? Hindi siya nag-shortcut. Siguro nga, to a fault, no? So sa tingin ko, talagang hindi siya flight risk. At saka, ano ba naman magagawa pa na 80 anyos on his own? Hindi nga kaya maglaba at magluto para sa sarili niya. Tatakas pa, no? At syempre, yung mga pagbibisita, limitado lamang sa mga close members of the family. At inoobserbahan pa, binabantayan pa, pinakikinggan pa. So paano siya magpaplano ng pagtatakas niya? No? Wala namang pagkakataon, walang oportunidad na magplano ng kanyang pagtatakas. O, pangalawa, meron ba siyang krimen na gagawin? Naninindigan tayo na walang krimeng ginawa ang Tatay Digong. Alam niyo yung crimes against humanity, ang definition niya is either widespread or systematic attack against civilian populations knowing that it is being directed against civilian populations. Tagalogin natin. Malawakan or systematic na pag-atake sa mga sibilyan na nalalaman na ang tinatarget ay mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. O kung titignan mo yung war on drugs, hindi naman po yung tinatarget ang kahit sino dahil sila ay sibilyan. Kung meron mang mga collateral damage dyan, yan ay dahil nga meron mga dahilan ang ating kapulisan para gumamit ang dahas. At kung wala ngang dahilan, napaparusahan naman ang hukuman natin. Of course, rinireklamo nila na konti lang daw ang napaparusahan. Bakit? Marami na bang naparusahan ng ICC? Aber,
Hindi nga, no? Kung iko-compare mo yung numero ng lokal na hukuman, mas marami pa rin kaysa sa ICC na yan. Diba? So, sa tingin ko po, wala talagang krimen na nagawa ang Tatay Digong, at dahil wala man siyang krimen na nagawa, wala naman siyang krimen na po pwede pang gawin. Now, yung pagdating naman sa pagpananakot sa testigo at saka yung pagtatamper ng evidence, ano ba namang oportunidad ni Tatay Digong dyan? Malinaw na ang Marcos sa administration nang nag-surrender kay Tatay Digong, hindi pa nga hinihingi ng ICC, ibinigay na. Ibig sabihin, anong kakayahan ni Tatay Digong na manakot sa mga testigo samantalang talaga namang magkalaban na sa politika ang Marcos at Duterte? Mabuti sana kung kontrolado pa ng pulis ng Tatay Digong ang ating kapulisan at hukbong sa datahan. Hindi na nasa kamay na ng kalaban. At kayo naman, kung hindi nyo pa alam na magkalaban ng Duterte at Marcos, hello, anong planeta kayo galing? Malinaw na malinaw po yan na hindi mo magkakampi ang Marcos at Duterte. So kapag hindi mo kasi kontrolado yung gobyerno, wala kang magagawang pananakot, wala kang magagawa ng tampering of evidence. So sa tingin ko, dapat pa rin mabigyan ng interim release. Bagamat sa tingin ko, hindi yan ang gusto talaga ni Tatay Digong. Ang gusto ni Tatay Digong, umuwi na ng Pilipinas at husgahan ng lokal na hukuman kung meron talaga siyang pagkakasala na dapat siya managot. No? Hindi yung interim release na yan. Bagamat, iniisip ko naman siguro yung atmosphere na ikaw ay nakatira sa bahay, mas mabuti kaysa dun sa atmosphere na nakatira ka sa isang detention facility. Bagamat ito nga pong detention facility ni Tatay Digong ay tinatawag na Hilton of Prisons kasi wala pong rehas dyan. Wala pong hinahalikan na rehas yan. So yan po ay parang dormitoryo, no? At malaki yung espasyo, merong garden, pwede sila maglakad-lakad. Hindi lang sila makakalabas talaga ng detention facility at hindi po pwedeng magkaroon ng kahit sino na bisita. Na ganoon din naman mangyayari kung siya ay merong interim release. Now, anong tingin ko ba? Well, alam nyo ang track record. Lahat po ng akusado ng war crimes at crimes against humanity dyan sa ICC, hindi po nabigyan ng interim release. Hindi po yan makatarungan. Bakit? Hindi pa naman nagkakasala, hindi pa napapatunayan na nagkasala akusado. Kita niyo to, 6 na buwan na bago magkaroon man lang ng confirmation of charges. Ulitin ko po yung confirmation of charges, doon pa lang magsisimula ang proseso na magbigay ng ebidensya para malaman ng hukuman kung merong probable cause. Meanwhile, nakakulong na si Tatay Digong na 6 na buwan. At itong Hulyo nga, 4 na buwan na siyang nakakulong. More than 100 days na. So hindi po talaga makaturungan yung sistema na pinapatupad ng ICC. Kulong ka muna bago pa mapatunayan kung merong probable cause para ikaw ay litisin. Correct. Afterwards, alam niyo po yung 6 months na yan, yung September na confirmation of charges. Diyan pa lang magsisimula ng pagsusumite ng ebidensya. Hindi pa po yan ang petsa kung saan magdedesisyon sila kung meron ngang sapat na ebidensya. Siguro po aabot pa ng 6 na buwan yan. So bago pa magkaroon ng desisyon kung meron ngang probable cause para mag-continue ang paglilitis, 1 taong ka nang nakakulong. Makatarungan ba yan? Hindi. Lalong-lalo na dahil sa mulat-mula ang sinasabi natin, wala nang jurisdiction ng ICC. At yan naman po'y malinaw doon sa dissenting opinion ng 2 mahistrado sa Appellate Tribunal nang ito po ay dinulog sa hukuman kung papayagan bang magtuloy ang preliminary examination. Kasi nga, di ba, in-explain ko sa inyo ng pagkakaiba ng ICC para maingganyo yung Amerikano na sumapi ay lahat ng gawain ng prosecutor dapat maaproba nitong pre-trial chamber na nakikita natin ngayon. So, sa tingin ko, mas importante na madesisyonan ng hukuman yung issue kung meron nga bang jurisdiction ng tribunal o hindi. Kasi kapag nagdesisyon siya ng walang jurisdiction, tapos na ang kaso, tuluyan ng malaya si Tatay Digong. Now, ang nakakaabala is, bakit biglang nagbago ang posisyon ng prosecution? Sinabi talaga ng abogado ni Tatay Digong na ang prosecution daw ay hindi na tumutol sa kanyang interim release. Nung nabasa ko yan sa kanyang pleading, ang naisip ko, baka kumbinsado yung prosecution na wala talagang jurisdiction. Kasi hindi naman siya yung prosecutor na nagsampa ng kaso o nag-request ng warrant of arrest labang kay Tatay Digong, yung pinalitan niya.
at yung pinalitan niyang babaeng prosecutor na galing sa Africa, ang pagpupula doon sa babaeng yon ay puro African lang ang kanyang kinakasuhan. At dahilan nga kung bakit ang buong African Union ay kamuntik nang bumitiw at nagbabanta pa rin bumitiw dahil selective justice daw. Puro African lang ang linilitis. So para mapatunayan na hindi lang African sa kanyang hinahabol, ayan, nagsampa ng kaso laban sa isang non-African, yun naman ang napili niya ay si Tatay Digong. Para lang patunayan na walang katuturan yung pula sa kanya ng kapwa niyang Afrikano na pinupuruhan lang niya yung kapwang Afrikano. So, mas mabuti talaga na aktuhan na ng hukuman yung issue ng jurisdiction kasi kapag no jurisdiction, hindi na talaga magtutuloy pati ang confirmation of charges. At ang jurisdiction naman, pwede yung ilabas at any stage of the proceedings. Now, sila sabihin ng prosecution na yung dalawang decision nga ng pre-trial chamber at saka ng appellate tribunal kung saan kinatigan yung pagpapatuloy ng preliminary investigation ay patunay na merong jurisdiction ng hukuman. Hindi po. Lininaw talaga ng hukuman, pareho ng pre-trial at saka ng appellate tribunal, na ang desisyon nila ay hindi desisyon tungkol sa jurisdiction. In brief, kaya tayo natalo doon, kaya nagpatuloy ang preliminary investigation, hindi kasi diniscuss ng Office of the Solicitor General kung bakit, anong epekto ng pagbibitiw natin sa Rome Statute. Na dahil hindi na nga tayo kasapi ng Rome Statute, dapat ang preliminary investigation ay masimulan 1 taon matapos ang ating pag-deposit ng instrument of withdrawal. Walang kahit anong diskusyon at ang tinutukan natin ay tinatawag na admissibility or yung complementarity principle na bukas at kayang litisin ng lokal na hukuman ng kasong ito. And sabi nung pre-trial chamber, kapag ang in-invoke mo ay yung complementarity na kayang litisin niya ng hukuman mo, inaamin mo na merong jurisdiction ang ICC, no? Kaya lang sinasabi mo na ang dapat gumalaw ay yung lokal na hukuman. Pagdating naman sa appellate tribunal, ang sabi ng appellate tribunal, hindi mo na po pwedeng i-argue itong issue ng jurisdiction for the first time on appeal. Dapat yan, diniscuss mo doon sa pre-trial chamber. So sa akin, bagamat ako'y nabahala dito sa pagbabago ng tono ng prosecution, hindi ko alam tuloy kung talagang tama yung sinabi ng abogado ni Tatay Digong na kinausap siya ng prosecution at hindi sila tututol, no? Or kung siya'y nanaginip lang, wishful thinking para mas madali yung kanyang trabaho. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin. Pero ang realidad ngayon, hindi pa in the bag ang interim release ni Tatay Digong. Paglalabanan pa yan. So yun po ang ni Attorney Harry Roque, ha. Ang pananaw niya bilang isang attorney, yun po ang pag-uunawa doon sa interim release ni Tatay Digong. Hindi pa yun ganun ka 100% na meron talagang interim release na mangyayari. So kung meron mang hindi pagkakaunawaan patungkol dito, yun na lang po ay ipag-pray natin kung ano magiging mangyari, or hindi pa natin alam. Ang nalalaman lang ni Attorney Harry Roque ay dito lang sa first level. Hindi pa natin nalalaman, baka hindi, kasi yung mga attorney na ito, itong mga legal team ni Tatay Digong, meron kasi itong tinatawag na strategy na hindi pa natin nalalaman. Okay, na hindi pwede isisiwalat ng ordinaryong tao o kung kanino man, para hindi naman malalaman ng media, para yung kalaban hindi makapaghanda. Okay? So itong interim release na ito, this remains to be waited, na dapat nating aabangan. Okay? Aabangan natin ito kasi po sino ba namang Pilipino ang hindi matuwa na mag-granted ang interim release ni Tatay Digong, di ba? So the best that we can do for now as Filipino, no, is focus lang tayo sa issue at tutulungan natin. Ang maitulong po natin bilang Pilipino is always kayong mag-post sa ating social media to reach out. Always share
sa mga magandang mga nagawa ng ating Tatay Digong at mga mabubuting ginawa niya nung panahon na siya pa ay presidente. Okay? Kasi siyempre naman itong mga prosecutor na ito, itong mga judges na ito, magre-research na ito eh. Siyempre naman mababasa nila yan na mabait pala na tao ito. Siniraan lang talaga. 'Di ba? Pwedeng ganun. Okay? So, bilang isang Pilipino na Duterte supporter ka, yun ang pinaka-the best na maitulong natin kay Tatay Digong. Okay? So, aabangan natin itong update patungkol dito sa interim release ni Tatay Digong. Okay? I will always keep you updated mga audience ko dito sa Don TV. Don't worry. Okay? Punta tayo dito kay Ka Eric at Lorraine Badoy. Bakit sinabihan nila si BBM na BBM is a liar? Eto. Panoorin natin ito. Play. Mas pipiliin ni Vice President Sara Duterte na makipagpulong sa mga Pilipino sa ibayong dagat kaysa makinig sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ni VP Sara ang pahayag sa isang ambush interview sa Melbourne, Australia, kung saan iginit niyang wala namang makabuluhang sasabihin si Marcos para sa bayan. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Tama. Sa kabila ng usapin ng impeachment laban sa kanya at ng pagguho ng Uniteam, nilinaw ni VP Sara na wala siyang personal na galit kay Pangulong Marcos. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. Ngunit binigyang diin ng bise na hindi personal ang kanyang issue kay Pangulong Marcos Jr. Ang ipinupunto raw niya rito ay ang kapalpakan ng gobyernong Marcos Jr. at kabilang dito ang tahasan nitong paglabag sa saligang batas, lalo na ang patungkol sa iligal na pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Nang matanong hinggil sa pahayag ni Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa impeachment case laban sa kanya, mariing iginiit ni VP Sara na hindi siya naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Aniya, kabaligtaran ito ng kanyang mga aktwal na kilos at desisyon. Dagdag pa ng bise, hindi na siya nagulat sa tila budol na estilo ni Marcos Jr. na aniya'y may taglay ng lahat ng katangian ng isang scammer. I am happy that you have observed that behavior of the president. He gives conflicting statements truly the very first day of his administration. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises, and that is an example of the conflict with regard to our president. And budol in English is scam, no? Yeah. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Ma'am, direkta. Walang pantumpik-tumpik. Si Marcos ay scammer. At lahat ng sinasabi niya, hindi tumutugma sa aktual na ginagawa niya. Correct. Ma'am Lorraine. Yeah, ang ganda nung I like the way the Vice President is very clear, no? Kasi nakakaumay ang pagkasinungaling ni Bongbong Marcos, no? Nakakaumay. From Monday to Monday, he's lying. From the time he wakes up till the time he sleeps, he's lying. Even when things that he doesn't even need to lie, he's lying. Correct. He's saying that his family uses the MRT all the time, plenty of times. That we all know that's a lie, diba? Correct. So he's a pathological liar. This man has very serious psychological issues.
And I'm so sorry that he's the president of the Philippines right now, although I do Correct. not recognize him as my president, but he Correct. sits in Malacanang, and I am so sorry for our country that we have the worst of us leading us towards the abyss of hell, and this is Grabe. where he is leading us. And what the vice president said is even very kind. Scammer doesn't even say the whole of it. This man is an inveterate liar. He's a pathological liar. Correct. He's in the grips of a substance abuse disorder. He's incompetent. He's indifferent to the sufferings of the Filipino people. Wala siyang pakialam. And he is so corrupt beyond belief. Correct. And we know why. No? We know because he's not capable. He's really an empty, fractured vessel, and I'm so sorry for our country. Of course, I'm sorry for him also. I'm so sorry for him because someone like him is living through hell. I'm telling you that. I know that because you are in the grips of a substance abuse disorder. Your life is hell. And where you belong is really in a place where you get healing and recovery. Not in a place where you're supposed to be at your best. No? I saw it with Rodrigo Yeah, Roa. agree. So, Like for example, Ma'am Lorraine, ang hindi po niya, wala ka makitang remorse sa kanya. Halimbawa, ang ill-gotten wealth, yung nakaw na yaman. Pilit niyang dinideny ito, no? Patawa-tawa siya sa interview niya doon sa Australian journalist, no? Kaya sa sinupalpal, anong nakakatawa sa tanong namin? Na ang pamilya ninyo ay nagnakaw sa taba ng bayan ng Pilipinas. So namutla siya bigla, no? And then the Deserve niya yun, entourage deserve. niya was trying to cut off the interview. Hindi nagpaputol ang Diba? production team. Talaga. Nakita natin yun, di ba? Yung foreign media. Napahiya si Bongbong Marcos doon eh. Pumutla siya, hindi niya namang isasagot. Dahil kumpronta siya ng katotohanan na nagnakaw sila ng bilyon-bilyon na pera sa taong bayan. Kaya nga mayroon siyang pending na tax delinquency sa Amerika dito sa mga deposito nila, na kung hindi lang siya pinagbigyan ng diplomatic temporary immunity, ay aristuhin siya, ma'am, sa nagkakahalagang mga almost $350 million penalty sa mga ninakaw nilang pera na nakadeposito, nakatago sa iba't ibang bangko dito sa Amerika. Grabe. Pangalawa, may utang siya sa Pilipinas bilang pamilya nila mismo. Dinideny niya at kinontes niya, ma'am, ito ay may finality of Supreme Court decision. 23 billion ang utang nila sa inheritance tax. Hindi niya binabayaran. At nagsabi ang Supreme Court na every year nag-a-approve. Mataas po ang utang ng pamilya Marcos, led Bongbong Marcos, sa pagdangga na karapatang mamamaya, singilin ang buhay nila. Hindi po 10 piso. 23 billion na po ang utang nila. Sabi niya, well, under appeal? Supreme Court final huling po yan. At ang pagtago at pagnanakaw sa buwis, kriminal na gawain. Kaya tugmang-tuga, banggit mo, ma'am, ang tawag sa kanya, sabi mo nga, hindi pa yan ang kabuang description, scammer. Magaan pa ngayon eh. Kundi para sa taong bayan, ito ang pinakamalubang dinubyo na dumating sa atin sa modernong political period natin. Akala natin ang dilubyo ng tatay niya sa panahon ng pasistang diktadura ng martial law ng tatay niya, yun na yung pinakamasama na pwedeng gawin ng isang Marcos. Mas malala pang dilubyo, itong nagbabait-baitan, nagmamaang-maangan at nag-aastang inosente, pero pinakamasama ang layunin sa taong bayan at ginagawa niya, maliban doon sa niloloko niya na ang sarili niya, taong bayan, naniniwala siya na wala siyang kasalanan. Yan pong pinakamalubhang pagkademonyo ng isang demonyo kapag ikaw ay naniniwala na matuwid ang ginagawa mo at ang iyong ginagawa ay para sa kabutihan samantalang lugmok na ang mga mamamayan. Ma'am Lorraine, nakita ko yan, ma'am, sa kanyang itsura. Yung na-meet ko yan sila ni Lisa, ni Martin Romualdez sa bahay ni Inigo Sobel 1 week before the election in 2022. Talagang maramdaman mo, ma'am, yung ang tawag ng iba dyan, ma'am, sa mga nakakatanda sa atin, mararamdaman yung vibes. Iba yung vibes mo sa kanya, ma'am, yung feeling entitled siya na Marcos ako, magiging presidente ako. Hindi niya man sinasabi, mararamdaman mo yun that after all, the presidency was never about the country. Okay, so
alam nyo no, sa nakikita ko at na-observe ko dito kay ka Eric at itong si Ma'am Lorraine Badoy, sobra pong pagsisisi po ang ang nakikita ko sa kanilang dalawa, no. Pati tayo, no. Ako bilang dati nagva-vlog tayo, no. I will consider myself as a BBM vlogger dati, no, pero I'm originally DDS vlogger kasi I am inspired to vlog nung panahon po ni na Rio, no, Mr. Rio, vlogger na Mr. Rio na DDS, no. Doon po ako nagsimula na sarap pala sa feeling na kinakampihan mo yung sinuportahan mong politiko, no. So doon tayo. Tapos noong time na nakipagkaalyado po ang mga Marcos sa mga Duterte, doon po tayo kumampi sa mga Marcos, no. At pati tayo, no, nagsisisi tayo sa pinili nating presidente na itong si Bangag nga, no. Pati nga ito si Lorraine Badoy, ka Eric, no. Kitang-kita natin sa kanilang mga frustrations sa ginagawa ngayon ng administrasyon na sobrang nagkamali po tayo. Lahat tayo na scam, lahat tayo na budol, okay? Sa mga promises niya during the campaign na hindi man kahit isa wala mang natupad. Akala natin ipagpatuloy niya ang mga magagandang nagawa ng ating minamahal na si Tatay Digong, hindi po niya ipinagpatuloy. Tapos kinulong pa, no? Pinakulong pa niya sa mga dayuhan. 'Di ba? So sobrang pagsisisi nating lahat. Okay, so let's just hope and pray na mabilis itong matapos itong administrasyon ni Bongbong Marcos, no, kahit may 3 years pa, no. Let's wait, let's be patient, and let's believe in ourselves na matutulungan natin ang mga Duterte, especially si VP Sara, na maging presidente ngayong 2028. Yun na lang po ang pag-asa nating lahat na uunlad ang bansa natin, okay? At we will bring back the good things that the Duterte has done to the Philippines. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na kayo pa. Nakakatulong yan sa ating channel para marami po ang ma-inform kung ano yung realidad. Okay? So subscribe din kayo. At meron pa tayong pangalawang channel natin, ha, Don Mar TV Balitang Totoo. That is our second channel. Marami tayong mga balita doon na mapanood ninyo na hindi nyo rin makikita dito sa main channel natin. Okay? Sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, laking utang na loob ko sa inyo, no, sa iyong pagsuporta niyo sa akin. Thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Bye-bye.